Mapasenado o Kongreso, bawat soundbite at eksena sa mga pagdinig kaugnay ng flood control projects nasusundan ng publiko. May public at media access kasi sa mga ito sa pamamagitan ng live TV coverage at live streaming online. Bagong binge-watching habit nga raw hirit ng ilang netizens. Tunay naman kasi ang issue, malapit sa sikmuran ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya mungkahin ng ilan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, magbigay rin ng public o media access sa kanilang pagdinig. Gaya ng BPO employee na si Faye Edhao, aniya, pera ng taong bayan ang nakataya kaya kailangan bantayan. Mahirap din siya kasi nga madaming opinion, iba't ibang sari-saring opinion. Pero though kailangan natin magbigay ng opinion talaga kasi if ever hindi, so parang baliwala lang tayo sa kanila. So parang sila lang talaga nag-usap-usap. Ang hirap po, kami nga wala kaming luxury bag eh. So yun po. Si Cyrus Cotoner naman malapit na rin magbayad ng tax kaya gusto niya rin makitang responsable ang paggamit dito. Transparency. Yun. Kasi yun yung pinakamahalaga when you're working talaga, na that you should have transparency on your work. Importante naman para sa tsuper na si Salvador Treviana na walang maging duda sa mga hearing kaya dapat mabantayan ng taong bayan. Pangit naman yung kung sila-sila lang. Mamaya magkalagaya na naman, hindi na paere, di ba? Ilang mamabatas din ang naghihimok sa ICI na isa publiko ang mga pagdinig para sa full transparency at maibalik ang tiwala ng publiko. Ayon naman kay Brian Keith Hosaka, Executive Director at tagapagsalita ng ICI, hindi nila ila-livestream ang mga hearing ng komisyon para maiwasan daw ang trial by publicity at hindi aniya magamit sa pamumulitika. Kung hindi man daw mapagbigyan, sabi ng pasaherong si Nikon, tiyakin na lang na mapanagot ang mga kurakot. Wala rin mangyayari sa Pilipinas natin eh. Puro rin, kurakot din eh. Nakaliban o hindi? Nakaliban hindi, ganun pa rin eh. Importante kung sino mamumuno, doon tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.